Alam ko mga idol, maraming magagalit dito, pero kailangan na natin tong sabihin na mas magaling ang Los Angeles Lakers kapag wala ang isa sa kanilang Big 3. Oo, narinig nyo yan mga idol. Kapag magkakasama sina Luka Doncic, LeBron James at Austin Reeves, bumabagsak ang team. Hindi ito opinion, hindi ito hate. Galing ito sa data mga idol. At kung Lakers fans ka, medyo masakit to. Dahil kapag si Luka at Reeves lang, light offense. Kapag si LeBron at role players, competitive. Kapag dalawang combo, solid. Pero kapag tatlo sila, negative net rating mga idol. Double digit swing. Pero 100 possessions. Ibig sabihin lang nito mga idol, addition by subtraction. Paano nangyari to? Tatlong ball dominant creators. Pare-parehong kailangan ng bola. Pare-parehong rhythm scorers. Tapos isang bola lang sa court. Siyempre hindi nga ito 2K. At ito nga ang hindi naiintindihan ng mga fans. Ang basketball nga ngayon ay hindi lang tungkol sa star power. Tungkol nga rin ito sa role clarity. Tignan natin ang mga contenders mga idol. Denver Nuggets, may system, may identity, may Nikola Jokic na nagkokontrol sa tempo. Samantalang Oklahoma City Thunder, switchable defense, walang butas. San Antonio Spurs, may defensive eraser sa pamagitan ni Wemby. Samantalang ang Lakers, switch hunting festival. Sa playoffs nga, bawat possession may target. At sino ang tina-target? Syempre si Luka, si Reeves at minsan si LeBron. Let's be real mga idol, hindi na ito 2013 LeBron at hindi na siya lockdown defender every possession. At kapag alam ng kalaban na kaya nilang atakihin ito, tumataas ang confidence nila. Sa NBA, defense ang nagdadala sa championship level. Hindi highlight dunks, hindi logo trees, at hindi Twitter hype. Defense. At ngayon, ang Lakers Big 3 lineup, defensive liability talaga mga idol. At ito ang mas malaking problema. Ngayon nga si Luka ay nasa mid-20s. Si Reeves naman ay papasok na ng kanyang prime. At ito nga si LeBron, 40 years old na. Hindi mo talaga pwedeng isabay ang build ng future at present. Kahit nga ang front office decision maker, katulad ni Rob Pelinka, alam na alam yan. Siyempre, hindi mo ito sasabihin publicly, pero internally, alam naman natin this is Luka's team now. Masakit to marinig, pero totoo yan mga idol. At kung makakatapat nga nila ang Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs, sino ang pipiliin mo sa Game 7 series? Be honest mga idol, hindi ito disrespect sa Lakers. Ito ay match-up reality. Playoff basketball slowdown, mas expose ang defensive weakness, mas mahirap mag-iso ball, at doon bumabagsak ang trio. At kung hindi nga gumagana ang tatlo, sino ang dapat baguhin? Siyempre, hindi mo iti-trade si Luka. Value contract naman itong si Reeves. So anong option mo? At dito na nga nagiging kontrobersyal ang lahat dahil hindi rin naman problema ito si LeBron, pero siya ang pinaka hindi tugma sa timeline. At sa NBA, teams choose the future nga mga idol. So anong pipiliin mo? Loyalty o longevity? Legacy o lineup balance? At kung walang malaking adjustment, alam mo na ang mangyayari. First round exit is not a hot take, it's a projection mga idol. At kung Lakers fan ka, handa ka na ba sa katotohanan?